Chapter 32 Ang pagbigay ni Elma ng pakaberhen niya. Ilang araw, hindi nagkita o makausap sila Alex at Jessica mula nang magtalo sila. Focus muna si Alex sa relasyon nila ni Elma, habang si Jessica ay nakakulong sa kwarto niya at umiiyak. Di na siya pumasok sa hotel hanggang sa pinuntahan siya ni Sophia sa bahay. Sa bahay, habang nakahiga si Jessica ay bigla may kumatok sa pinto. Akala ni Jessica ay yun yaya nila kumatok. "Ayoko kumain, yaya," sabi ni Jessica. Kumatok ulit. "Sinabi ko ayoko kumain." Naiinis, sabi ni Jessica. Kumatok malakas at sa niinis ni Jessica tumayo siya sa kama at binuksan niya yung pinto. "Ano ba?" Naiinis, sabi ni Jessica. Nakita niya nang si Sophia pala yun kumakatok sa pinto. "Ate, ano ginagawa mo dito?" sabi ni Jessica. "Kaya ako nandito para sabihin ko sa'yo na ilang araw di ka pumapasok sa hotel porket ikaw vice president ng hotel natin ay di ka napapasok," sabi ni Sophia. "Masama pakiramdam ko, ate," sabi ni Jessica. "Talaga?" sabi ni Sophia. "Ano naman tingin mo, ate?" Naiinis, sabi ni Jessica. "Kilala kita, Jessica. Alam ko mukha mo kapag may problema ka. Ano, wala na kayo, iniwan ka ba niya?" sabi ni Sophia. "Ewan ko, ate, ilang araw nang hindi na kami magkita," sabi ni Jessica. "Eh di mabuti," sabi ni Sophia. "Ano mabuti doon, ate? Halos nababaliw ako dahil di kami magkita tapos sabihin mo sa akin mabuti di na kami magkita." Umiiyak, sabi ni Jessica. "Paalala ko lang. Hindi sa'yo si Alex, pangalawa ka lang sa buhay niya," sabi ni Sophia. "Oo, pangalawa lang ako pero mahal ko siya at naramdaman ko mahal rin ako ni Alex." Umiiyak, sabi ni Jessica. "Gaga ka ba, Jessica? Marami ng lalaki sa mundo, bakit papakatanga ka sa lalaki yon?" sabi ni Sophia. "Dahil kay Alex lang maging masaya ako. Mas minahal ko pa siya kaysa kay Gabby." Umiiyak, sabi ni Jessica. "Pero alam mo naman mali yun relasyon nyo," sabi ni Sophia. "Oo." Umiiyak, sabi ni Jessica. Niyakap ni Sophia si Jessica habang si Jessica ay umiiyak. Sa kabila, banda sa kondo, habang inaayos si Alex ng plano, ay naiinom siya ng beer. Kasabay yon, ay titingnan niya yung cellphone niya baka sakali tumawag o text si Jessica. Tapos 5 minuto ay dumating si Elma sa kondo at pagpasok ni Elma ay nakita niya umiinom si Alex ng beer. "Hi, love," sabi ni Elma. Love, ano ginagawa mo dito? Sabi ni Alex. "Tinawagan ako ni Boom, sinabi niya nag-half day ka dahil masama pakiramdam mo, mailagnat ka ba, love?" sabi ni Elma. Hinawakan ni Elma ang liig ni Alex. Okay lang ako, love, medyo stress lang sa trabaho. Sabi ni Alex. Iinom sana si Alex ng beer, kaso bigla kinuha ni Elma yung beer sa kamay ni Alex. Ano ba, bakit mo kinuha yun beer? Sabi ni Alex. "Umiinom ka habang inaayos mo yung plano. Paano kung nagkamali ka sa paggawa yan plano?" sabi ni Elma. Di pa naman ako lasing at saka pampawala ng stress yun beer akin na yan. Sabi ni Alex. Sabay ipilit maabot ni Alex yung beer kay Elma at habang si Elma ay linayo niya yung beer kay Alex. "Kahit na, ipagluto na lang kita ng sopas, okay?" sabi ni Elma. Pumunta si Elma sa kusina para magluto ng sopas. Pagkatapos ng 2 minuto ay tumayo si Alex sa lamesa at pumunta siya sa kusina habang si Elma ay naghihiwa ng mga lulutuin at dahil medyo lasing si Alex ay di na mapigilan ng sarili si Alex at gusto niya tikman si Elma. Agad lumapit si Alex kay Elma tapos yumakap siya kay Elma sa likod nito tapos sinalikan ni Alex si Elma sa leg nito. "Love, ano ginagawa mo?" sabi ni Elma. I want make love. Pabulong, sabi ni Alex. Sabay halik sa balikat ni Elma at hinawakan niya ang dibdib nito at habang si Elma ay inalis niya ang kamay ni Alex sa dibdib niya at humarap siya kay Alex. "Di ba sinabi ko kapag kasal na tayo bibigay ko ito pakaberhen ko?" sabi ni Elma. Please, it's about time para bigay mo sa akin, please. Sabi ni Alex.
Bigla na alala ni Elma yun sinabi ni Jane tungkol sa pakaberhen niya kung bakit di niya pa ibibigay kay Alex tapos itanong ni Elma ang sarili niya. Ready na ba ako? Pabulong sabi ni Elma. Bigla siya hinalikan ni Alex at dahil sa mahal ni Elma si Alex ay nagdesisyon si Elma bigay niya na ang pakaberhen niya. Agad binuhat ni Alex si Elma at pumunta sila sa kwarto ni Alex tapos pag-upo nila sa kama ay agad hinubad ni Alex ang t-shirt at bra ni Elma. Humiga si Elma sa kama tapos pumatong sa kanya si Alex at naghalikan sila hanggang sa may nangyari sa kanila. At habang nagsisiping sila Alex at Elma ay iniisip ni Alex hindi si Elma kundi si Jessica. Kinabukasan paggising ni Elma ay umupo siya sa kama, pag-upo niya ay maramdaman ang sakit yung pechay niya. Habang si Alex natutulog pa. Masakit man ang pechay ni Elma ay wala pagsisisi si Elma na bigay niya kay Alex ang pakaberhen niya dahil mahal na mahal ni Elma si Alex tapos 5 minuto gumising na si Alex. Good morning, love. Sabi ni Elma. Good morning love, kamusta pakiramdam mo pagkatapos ng make love? Sabi ni Alex. Masakit ito pechay ko. Ganito ba pala kapag first time nakikipag-sex? Sabi ni Elma. Oo, at saka sorry kung pinilit kita. Sabi ni Alex. Di mo kailangan mag-sorry dahil mahal kita, kaya ibigay ko sa'yo ito pakaberhen ko, dapat wedding gift ko sa'yo ito. Sabi ni Elma. Isipin mo na lang nagbigay mo na ang advance wedding gift mo sa akin, love, isa pa. Sabi ni Alex. Wag muna, masakit pa. Sabi ni Elma. Okay. Sabi ni Alex. Love, magluluto na ako ng almusal natin. Sabi ni Elma. CJ. Sabi ni Alex. Pagtayo ni Elma sa kama ay nakita ni Elma may bakas ng dugo sa kama. Sorry kung nagkakaroon ng dugo sa kama. Sabi ni Elma. Okay lang, napapalaban naman ako mamaya. Sabi ni Alex. Lumipas ilang oras ay nagkita sila Elma, Jane at Aira. Ay sinabi ni Elma nagbigay na niya kay Alex ang pakaberhen niya. Ano, ibigay mo na pakaberhen mo? Sabi nila Jane at Aira. Oo. Sabi ni Elma. Bakit? Sabi ni Aira. Kasi mahal ko siya, alam mo naman yun Aira. Sabi ni Elma. Oo, alam ko mahal mo si Alex, di ba sinabi mo noon doon sa magiging asawa mo ibibigay yan pakaberhen mo? Bakit kay Alex mo bigay di pa siya na-propose sa'yo? Sabi ni Aira. Oo, sinabi ko yon pero malay natin si Alex na maging asawa ko. Sabi ni Elma. Talaga, o baka maging kagaya siya ni Jerome pagkatapos kunin niya yun pakaberhen ko. Ayon ng babae siya agad, baka si Alex ganoon rin. Sabi ni Aira. Ano ka ba, Aira, magkaiba sila Alex at Jerome. Di ganun si Alex kaya ko ibigay ito pakaberhen ko, baka yun ang problema sa relasyon namin. Sabi ni Elma. Sana nga, paano kung nang babae si Alex kahit nabigay mo yan katawan mo? Sabi ni Aira. Di naman siguro. Sabi ni Elma. Okay, sinabi mo. Sabi ni Aira. Iwanan nga ba ni Alex si Jessica dahil nagbigay na ni Elma sa kanya ang pagkaberhen nito? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.